of the nation. Pagkaliko ng elf truck na yan, bumulaga ang isang van at sumalpok sa kotse na may kuha ng dashcam video. Nangyari ang aksidente sa Pulumulok, South Cotabato ngayong umaga. Tinamaan ng van ang gilid ng kotse at bumangga sa likod ng truck. Buti na lang may airbag ang kotse kaya nakaligtas ang driver nito. Sugatan din ng ilang sakay ng van. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. Bago ngayong gabi, bagyo na ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tinawag po yang bagyong Auring, ang unang bagyo ngayong 2025. As of 8 p.m. namataan ng Pag-asa ang tropical depression sa layong 270 kilometers north of Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour at bugso nga abot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos yan pa north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Bahagyan itong palalakasin ng habagat kaya asahan pa rin ang mga pag-ulan. Batay naman sa datos ng Metro Weather, magpapaulan din ang thunderstorms. Naglabas naman ng heavy rainfall warning ang Pag-asa sa Batanes at Cagayan bukas. Mistulang na kuryente sa sarili na lang modus ang dalawang subcontractor ng Meralco sa Laguna. Pinapalabas umano nilang tampered ang metro ng kuryente para makikilan ang customer. Narito ang report ni June Veneracion. Tila naging hudyat ng entrapment operation ang paghinto ng rider na yan sa may tindahan sa San Pablo, Laguna. Agad pinalibutan ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang target sa pinadapa. Isa siya sa dalawang sinasabing subcontractor ng Meralco na inireklamong nangikil umano sa isang customer. Sa follow-up operation, nahuli ang isa pang suspect. Ang kanila raw modus. Nung binigyan po siya ng disconnection notice, binuksan po ang metrohan ng Meralco at pinahawakan po sa ating complainant. At sinabi po na ang kanyang metro ay tampered. Pwede siyang kasuhan at pwedeng magmulta sa halagang 300,000 pesos. At para raw hindi makasuhan at pagbultahin dahil sa tampered na metro, hininga ng 20,000 pesos ang biktima. Pumalag noon ang biktima, sabay giit na hindi tampered ang kanilang metro. Agad din siyang nagsumbong sa mga otoridad. Kinasuhan natin ng robbery extortion yung mga suspects in relation to Cybercrime Prevention Act. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga inaresto. Ang Meralco nagpasalamat sa mabilis na aksyon. Paalala nila sa mga customer, hindi kailanman naniningil o tumatanggap ng anumang bayad ang kanilang mga empleyado. Tanging sa Meralco Business Centers lang daw pwedeng tumanggap at magproseso ng bayad. Base sa investigasyon ng CIDG Laguna, may iba pang nabiktima ang mga suspect sa kanilang modus na palalabasing tampered ang metro ng kuryente na kanilang bibiktimahin para makapangikil. Umaapila sa kanila ang mga otoridad na magsampa rin ng reklamo. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng mga issue ukol sa impeachment, namataang nag-uusap sina Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez sa isang pagtitipon sa Malacanang. Kasama naman ni Vice President Sara Duterte sa Malaysia ang dalawang senator judge sa kanyang impeachment trial. May report si Rafi Tima. Kasama ni Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Kuala Lumpur, Malaysia, sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla. Ang dalawa, kabilang sa 18 Senator Judge na pumabor na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban sa bise. Gusto ko muna mong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Kapag sinisigaw niya, lalo ako tumatapang eh. Si Marcos nagbiro pa. Sa lahat, kamuntik ng puntalin si Senator Joel Villanueva. Maisog kami talaga. Ako nasigawan ko si Risa Ontiveros. Sorry Pasensya. Hindi ko napilis.
Nabanggit din niya kung bakit hindi sila nagsuot ng robe ng Senator Judge. Kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color. Sure. Ayan. Alam po ninyo, ang totoo, tumayo kami, pagkat kaakibat ng kalayaan ang responsibilidad na maging patas at marangal. Ang BC nabanggit din ang nangyari ngayong impeachment trial. Napanood nyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Kung ang isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution ang tatanungin, dapat nang mag-recuse o mag-inhibit sa impeachment trial ang ilang senador dahil sa posibleng conflict of interest. If they're incapable of independent thinking, I think they should withdraw and say, we are not participating. Sabi ni Senate President Chis Escudero, hindi pwedeng pilitin ang isang senator judge na mag-inhibit sa impeachment. Desisyon nila kung mag-i-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw, tanggal ka na. Sabi rin ni Escudero, wala pa silang natatanggap na anumang pleading mula sa Kamara kaugnay ng ibinalik nilang articles of impeachment. Ang balita pa lamang naman yan sa media at wala pa kaming formal na natatanggap. Kahapon, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na tatalima sila sa requirements ng impeachment court. Pero ang sertifikasyon ng Kamara hindi pa ipinadadala sa Senado. Pag-uusapan pa raw ito ng House Prosecution Panel. It was decided by the House leadership that the Secretary General can issue the certification for maybe for everyone's appeasement, but it does not necessarily mean that we will transmit such certification to the Senate. Kanina namataan sina Escudero at Romualdez na nag-uusap sa taon ng Independence Day Vendonur o Wine of Honor sa Malacanang. Wala pang impormasyon kung ano ang napag-usapan nila. Kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan, nagtipon ang mga militanteng grupo sa People Power Monument sa EDSA para ipanawagan ng pag-usad ng impeachment trial. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang babae sa Marilao, Bulacan ang tinaga sa mukha. Ang suspect, amain ng kanyang pinsan. Kwento ng pinsan, nagpasama raw siya sa biktima para kumuha ng gamit sa bahay ng kanyang stepfather. Bigla raw siyang nilapitan ng suspect at inundaya ng taga, pero nakatakbo siya. Habang ang biktima na nasa labas ng bahay, sinubukan daw kunin ang gamit at tinaga ng suspect. Sa laki ng hiwa sa bibig ng biktima, halos bumagsak na ang baba niya. Isinugod siya sa ospital. Na-recover ang patalim at patuloy na tinutugis ang suspect na mahaharap sa mga reklamong frustrated homicide at attempted homicide. Pangulong Marcos, pinangunahan ng selebrasyon ng ika-100 at 27 araw ng kalayaan ng Pilipinas sa Maynila. Giit ng Pangulo, tuloy ang laban para sa kalayaan sa gitna ng mga banta tulad ng fake news. Dapat din daw panagutin ang mga nagmamalabi sa tungkulin at nagkukulang sa paglilingkod. Ginunita rin ang Independence Day sa iba't ibang panig ng bansa. SUV driver na nabagsakan ng tipak ng semento mula sa NAIA Expressway sa Parañaque, nakakonfine pa rin sa ospital. Ayon sa kanyang ama, kailangan niyang sumailalim sa CT scan at ilang test. Patuloy daw na nakikipag-ugnayan sa kanila ang pamunuan ng Skyway. MRT 7 Batasan Station sa Quezon City, ipinasilip ng Department of Transportation. Ayon sa DOTR, halos 100% ng tapos ang estasyon. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Justin ng SB19, papasok na rin sa acting. May special participation si Justin sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang kanyang magiging role, abangan. Sangre Adamus, Calvin Miranda, spotted namang nag-e-enjoy sa isang street food stall.
May little visitor ang set ng Sanggang Dikit FR. All smile si Dylan habang ini-explore ang workspace ng kanyang mommy Jenilyn Mercado at daddy Dennis Trillo. Ilan sa OG cast ng 90s youth-oriented show na TGIS reunited. Sa post ng direktor ng show na si Direk Mark Reyes, kasama niya sina Bobby Andrews, Michael Flores, Angelo De Leon at Juan Mig Bondok. Lars Santiago ang nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napatakbo ang mga nag-aabang ng basketball tournament sa Abulog, Cagayan ng manalasang isang buhawi. Tinangay ng malakas na hangin ng mga plastik na upuan. May pumutok pang ilaw ng poste. Nawala ang buhawi kalaunan at natuloy ang laro. Tanawing nakamamangha, mayamang kultura at masasarap na pagkain. Yan at iba pa ang alok ng bansang Turkiye. G tayo dyan kasama si Oscar Oida. 10-day trip abroad. Tsak na sulit dahil sa dami ng i-explore. Tara sa makasaysayan at makulay na kultura sa Republic of Turkey. Look at that. Bansang napapalibutan ng mga gusaling may tuturing na architectural marble. Mula sa makabagong istruktura hanggang sa mga historical landmarks. Isa raw sa hindi dapat palampasin ang Hagia Sophia, dating katolikong simbahan na ginawang moske. Makikita mo pa rin yung images ni Jesus Christ at saka ni Mama Mary, hindi nila tinanggal. Basta nag-goosebumps ako nung pumasok talaga ako sa Hagia Sophia. Feeling ko like 100 years of history ang na-witness ko. Walang basagan ng trip sa babasaging trip na pwedeng dayuhin para mamili ng Turkish ceramic. Makukulay, iba't ibang hugis at dekalidad ang kitchenware, figurines at iba pang mapagpipilian. Magpalutang-lutang sakay ng hot air balloon sa Cappadocia. Nakakalula sa una, pero mas malulula sa ganda ng tanawing makikita. Nakakamanga ang bawat sulok. Pero pagdating namin doon, ang daming magagandang place. Like kahit saan ka mag-stop, picture perfect yung yung location. Sa Bosphorus Cruise in Istanbul, mas mapagmamasdan ang ganda ng Turkey. At syempre, subukan ang iba't ibang Turkish cuisine. Ang dessert sa Turkey, bumabaha talaga siya. So every single time kakain ka sa Turkey, dapat meron kang space for desserts kasi it's talaga part of their meal. Oscar Oida nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.